Anong endgame ang pinag-uusapan? Ha? Itong iskandalong ito? O kayo? Ay, naku! Pareho tayo ng isip, ha? Ay, naku po, kapag hindi nyo inayos to, ang sure ball na endgame, kayo. Mawalang galang lang po. Anong endgame ang pinag-uusapan natin dito? Akala ho ninyo, tapos na to kailan? January tapos na to? February tapos na to? Sabihin nyo sa amin, endgame, wala pa nga, hindi pa nga natutuwa yung tao. May mga kinulong kayo, pero niliit na isda. May mga minagshot kayo, hindi naman yun ang mga gusto namin makita. Endgame saan? Hindi pa nga po nakakansela passport ni Saldi ko. Endgame. Yan ang pinakamatindi sa lahat. Yan ang tanong pa rin ng lahat hanggang sa ngayon. Nauna pa yung kay Harry Roque, makansela. Bakit yung kay Zaldi? Ang tagal. Opo, so ngayon, dito sa kanila, siguro araw-araw nag-iisip sila sino kaya dito ipakukulong natin na senador o dating senador o matabang isda kasi naghihintay sa pangako ng presidente. Itong ICI na ito kahapon, uulitin ko. Ang pinagbasihan nyo doon kay Bong Revilla, affidavit lang po ni Roberto Bernardo na hindi nyo nga pinatawag plunder ka agad ang inyong rekomendasyon. Pero doon sa mga nabanggit din po ni Bernardo, ang inyo for further investigation. Doon na lang po alam mo na may something. Hindi po ba? At humingi po ng paumahinga kasi po doon sa signal po ng kanyang telepono. Pero dito sa ating huling katanungan na ang mga kababayan po natin, iisa ang damdamin nga lamang po doon nagkakatalo sa mga leader ng dalawang grupo kasi hindi sila nagkakasundo. Basically po, may mga hindi sila pinagkakasunduan. Opo, sa prinsipyo, halos pareho po naman yan, pero doon po sa hindi pakakasundo, some other time, pag-uusapan natin yan. Yang isyong yan. Kasi nga po, sa ngayon, kaya yan hati dahil doon sa mga sinasabi po ng mga leader nila tungkol po sa mga usapin ng ano ba ang dapat gawin sa sitwasyon na ito para ho natin malutas ang napakalaking problemang politikal sa bayan na ito. Na hindi natin maitatanggi ay lubos na po nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Huwag na po tayong baby girl, magtakipan. Magpakatotoo po tayo. Tanungin niyo po ang mga negosyante ngayon at nababahala po sila. Kami po nangangamba kasi nga at the end of the day, ang mga pangkaraniwan po ng mga mamamayan pa din ang sa dulo po ang magdurusa dito. Hindi itong ating mga mayayaman na po na mga mambabatas. Hindi po sila. Hindi po itong mga opisyal ng gobyerno, hindi po itong mga negosyante, hindi itong mga, sa middle class po may tama din dito, definitely, kasi nga din po, sa atin po, yung ating pong mga bayarin, yung ating mga hulugan, kung mabawasan ka ng kita, definitely epektado ka, pero yung sa dulo at dulo, mismo na naman po ang tatamaan dito. Sige, ayokong ubusin ko ng ating oras ngayon, pero ano ang reaksyon mo at sa reaksyon ng ating mga tagapakinig sa binabanggit ni attorney na panahon na po para wakasan itong ICI na ito? Naku, nga, yun ang sabi niya, i-abolish na lamang daw kung magpapatuloy na ganyan ang ginagawa nila kasi parang wala namang silbi. May punto siya doon, Tama ginawa ng Pangulo ang ICI para ipakita sa publiko na may ginagawa ang Administrasyong Marcos sa pagsugpo dito sa mga may kinalaman sa flood control projects. Pero mula nang magsimula yung kanilang investigasyon na inakala nating live streaming na parang sa Senate Blue Ribbon Committee, wala tayo ni isa. Meron tayo isa na panood, pero di tayo satisfied. So yes, I agree. Nagsasayang tayo ng pera sa ICI. Ibigay na lang natin ito sa ombudsman. Na ang ombudsman, sinasabi niya, mas public pa yung ginagawa. At least na si Ombudsman Remulla, nagpapapress con, nagbibigay ng oras para sagutin ang katanungan ng bayan. So, anong gagawin ngayon ng Administrasyong Marcos? Dahil ang sabi niya, sa history daw ng mga presidente ng Pilipinas, same daw ito kay Gloria. Pinakamababa, lagpak na. Ang bilis ng free fall, no? 21% mga kapatid. Oo. Kailangan ng announcement ng dagsweldo sa mga AFP personnel at saka uniform personnel. Bukas makalawa po, sa teachers po paano?
Sa health workers, sir, paano? Oo Sandali lang, ha? Hindi pwedeng isang sektor lang ang Opo, masaya. Sorry po, with all due respect, kasi yung teacher po, na teacher level 1, mga kapatid, ang sweldo niyan, halos pareho lang po ng patrolman, kaunti lang po diferensya niyan, mga kapatid, paano po sila? Hindi po ba, alam nyo, mahirap itong ganito po ang sitwasyon mo, na naiipit ka at kailangan mong paligayahin ng marami dahil ngayon po sa nalalabing panahon, ewan ko na lang po sa kanilang mga communicators dyan at mga nagpaplano po ang sinasabi niyong endgame, Uy, oo. Mahiya naman po kayo with sa all due tao. respect po sa inyo, Wag naman po ayusin sanang nyo. ganun. Kasi kami po dito nagmamasid lang at hindi po lahat ng Pilipino'y tanga. Mawalang galang lang po. Saka hindi respeto sa Opo. atin. Kasi yung salita na yon, nakakaano yun parang bastos naman sa atin nun. Sabihin nyo sa amin, endgame. Wala pa nga, hindi pa nga natutuwa yung tao. May mga kinulong kayo, pero liliit na isda. May mga minagshot kayo, hindi naman yun ang mga gusto namin makita. Endgame saan? Hindi pa nga po nakakansila passport ni Saldi ko. Yun Ang ang, endgame. yun ang pinakamatindi sa lahat. Yan ang tanong pa rin ng lahat hanggang sa ngayon. Nauna pa yung kay Harry Roque, makansela. Bakit yung kay Zaldi ang tagal? And yes, I agree with Professor Attorney Lavinia sa sinasabi niya na si Zaldi ko is the fall guy, pero with all due respect, sabi niya, he is not the mastermind. Inaantay ko nga na mapangalanan na yung sinasabi. Isa lang siya, mga kapatid. Oo, na matalino daw siya nasabi. May alam talaga. Dun sa budget, Sige. alam kung saan kukunin. Sige po. So, dito po sa salita po ni Ginoong Dave Gomez, Sir, maganda umaga po sa inyo at mawalang galang lang po, Pwede ho ba ninyong klaruhin yung endgame po ninyo? Kasi nga, to quote you, mga kapatid, ang sinasabi po ninyo, all those 3 areas, we're seeing a lot of progress. That's why we're confident we are nearing the end game. Yung pong pagkakaso sa mga senador, itong ICI na ito kahapon, uulitin ko. Parang sandali lang. Ang pinagbasihan nyo doon kay Bong Revilla, affidavit lang po ni Roberto Bernardo na hindi nyo nga pinatawag Plunder ka agad ang inyong rekomendasyon. Pero doon sa mga nabanggit din po ni Bernardo, ang inyo for further investigation. Doon na lang po Alam mo na may something. Hindi po ba? Opo. So ngayon, dito sa kanila, siguro araw-araw nag-iisip sila sino kaya dito ipakukulong natin na senador o dating senador o matabang isda kasi naghihintay sa pangako ng presidente na hindi Merry Christmas ang aabutin nila. Yung pong mga nandidiyan na mga nasa ibaba, nandidiyan po may mga nakakulong na at hindi makapagpiyansa. Pero libo ito. Ang sabi nga po ni Senator Lacson, di ba sa kanyang panayam, ang estimate dito, libo ang involved dito. Pero itong libong ito, ang nasa itaas nito, yun ang hinihintay ng taong bayan. Anong endgame pinag-uusapan natin dito? Mawalang galang lang po. Anong endgame ang pinag-uusapan natin dito? Akala ho ninyo, tapos na to kailan? January tapos na to? February tapos na to? O anong endgame ang pinag-uusapan? Itong iskandalong ito? O kayo? Ay, naku! Pareho tayo ng isip, Ay, naku po, kapag hindi nyo inayos to, ang sure ball na endgame, kayo. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Ted Filon with his own rendition of the song Endgame. Paano ko makakanta? Walang yung buhay ito. Oo. Paano ka makakakanta? Bakit? Sa haba ng introduction niya, Ay, sorry. nagsimula na Nagsimula na ba? O sige, ulit. dapat wala nang ganun. O sige, ito na. Ayoko na. Hindi na, inaantay nga nila Hindi, isang beses lang yan. Inaantay nila yung song mo. Isang offer lang yan. Offer until supplies last. Bukas ulit. Eto na, Ted Filon. Ayoko nga pinipilit ako. Sure ka na? Ayaw mo talaga? O sige. Ayoko nga pinipilit ako. Echo please. Sandali lang. Sandali lang po. Magbabalik kami.